Magandang araw po. Pagnilayan po ninyo ang mga tanong at sagot mula sa Youth Catechism of the Catholic Church. Ang mga tanong na ito ay pagninilayan natin ngayon ang malawak na paliwanag ng Catechism of the Catholic Church. Nakasulat sa green box ang pinaghuhugutan ng mga sagot. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay BL Catecismo, Session 50 ng Catechism of the Catholic Church. Sumainyo ang kapayapaan. Peace be with you. Shalom. Ito po inyong gabay sa pananampalataya, si Brother Eddie Cueto. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God. Pagnilayan natin ang mga sumusunod na tanong. Una, Yucat 126. Ano ang ibig sabihin na ang simbahan ay ang katawan ni Kristo? Pangalawa, Yucat 127. Ano ang ibig sabihin na ang simbahan ay kabiyak ni Kristo? Number 3, Yucat 128. Ano ang ibig ipakahulugan na ang simbahan ay ang templo ng Espiritu Santo? Ayon po sa Yucat, higit sa lahat, ang mga sakramento ng pagbibinyag at banal na Eucharistia nagbibigay daan sa hindi mapaghihiwalay na ugnayan sa pagitan ni Jesus at ng mga Kristiyano. Ang ugnayan ito ay matibay. Ito ang nagdurugtong sa atin at sa Kanya, tulad ng ulo at mga bahagi ng katawan, at ginagawa tayong isa. Ayon po naman sa Catechism of the Catholic Church, tayo po ay narito pa rin sa unang bahagi, Section 2 at ikatlong kabanata ng Catechism of Catholic Church. Sa Artikulo 9, sumasampalataya sa Santa Iglesia Katolika. Sa Parapo 2, ang Iglesia, bayan ng Diyos, katawan ni Kristo, templo ng Espiritu. Yan po ang topic sa Parapo 2. Una, ang Iglesia, bayan ng Diyos. Ang Iglesia, katawan ni Kristo. Diyan po hinugot ang tanong ng Yucat sa CCC 787 hanggang 795. Si Jesus ay nagsalita pa tungkol sa isang lalong masidhi tungkol sa sarili at sa kanyang tagasunod. Manatili kayo sa akin, gaya ng pananatili ko sa inyo. Ako ay punong ubas at kayo ang mga sanga. Mahiwagang pakikiisa ng kanyang katawan at ng atin. Ang sinumang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Ipinangako sa kanila na mananatili pa siya sa kanila hanggang sa wakas ng panahon. Ang pakikiisa kay Jesus ay naging lalong masidhi sa pamamagitan ng pakikiisa ng kanyang Espiritu. Sila ay ginawa ni Kristo na parang mistiko sa kanyang katawan. Ang paghahambing sa katawan at nagdudulot ng kaugnayan ng Iglesia ni Kristo, laging nakikiisang kasama siya sa kanyang katawan. Si Kristo ang ulo ng katawan, ang Iglesia, esposa ni Kristo. Ang mga mananampalataya ay matalik na magkaisa kay Kristo. Sa binyag, paraan ng ating pakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Sa Eucharistia, paraan ng ating tunay na pakikiisa sa katawan ni Kristong Panginoon na naghahatid sa atin sa pakikiisa sa Kanya at sa atin sa isa't isa. Ang pagkakaisa ng katawang mistiko ay nagdudulot ng pag-ibig sa mga binyagan. Kung naghihirap ang isang kaanib, lahat ng kaanib ay naghihirap din. Kung isang kaanib ay pinarangalan, ang lahat ng kaanib ay
nakikigalak sa Kanya. Wala ng Hudyo o Grego, alipin o Malaya, lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa lamang kay Kristo Jesus. Si Kristo ay ulo ng katawan na siyang iglesia. Ang lahat ng kaanib ay dapat magsikap na matulad sa Kanya hanggang tayong lahat ay nakikiisa sa Kanyang mga hirap. Nagdurusa tayong kasama niya upang luwalhatiin ding kasama siya. Ipinamamahagi ni Kristo sa Kanyang katawan, ang iglesia, ang mga kaloob, at nagtutulungan tayo sa landas ng kaligtasan. Ang iglesia ay isa kay Kristo. Mga kapatid, nababatid ba ninyo ang grasya na kaloob ng Diyos sa atin nang gawin niyang ulo si Kristo? Humanga kayo at magsaya. Tayo ay naging Kristo. Ang ulo at ang mga kaanib ay bumubuo lamang ng isang persona mistika. Tungkol kay Hesukristo at ng Iglesia, tila ang lahat ay iisa at di dapat pag-usapan pa ito. Pangalawang katanungan, ano ang ibig sabihin na ang simbahan ay kabiyak ni Kristo? Minahal ni Hesukristo ang simbahan kung paanong binahal ng isang lalaking ikakasal ang kanyang kabiyak. Ibinibigkis ng kasintahang lalaki ang kanyang sarili sa kanyang kabiyak habang buhay at iniaalay ang kanyang buhay para sa kanyang asawa. Tinawag niya kanyang sarili bilang isang kasintahang lalaki. Tayo ang kanyang kasintahang babae. Ang simbahan, sa pagmamahal ng Diyos, pagmamahalan ng mag-asawang lalaki at babae, nalulungkot sa kanyang pagmamahal sa mga tao hindi nais magkaroon ng kaugnayan sa kanyang pagmamahal. Kaya po nasa unang bahagi pa rin, section 2, katlong kabanata ng Catechism of the Catholic Church. At dito tayo nasa artikulo 9 pa rin, paragrapho 2, una, pangalawa, andyan po yung kasagutan sa tanong natin na hinugot sa CCC 796. Ang pananaw na ito ay malimit inihahayag sa larawan ng esposo at ng esposa. Ang paksa tungkol kay Kristo, esposo ng Iglesia, inihayag ni Juan Bautista. Ang mismong Panginoon ay nagpakilala bilang esposo. Ang bawat binyagan, kaanib ng kanyang katawan bilang esposa. Siya ang esposang kalinis-linisan ng kordero. Walang bahid ng kasalanan. Minahal ni Kristo at nihandog ang sarili upang pakabanalin ito. Pinaaaniban niya sa isang kasunduan. Walang tigil ang pag-aalaga sa kanya bilang sarili niyang katawan. Narito ang si Kristo total, ulo at katawan. Ang dalawa ay magiging iisang laman. Ito'y dakilang misteryo ni Kristo. Sa makatuwid, hindi na sila dalawa, kundi iisang laman. Mayroong dalawang persona, magkaiba, subalit bumubuo ng iisa sa pagyakap mag-asawa. Bilang ulo, siya ang esposo at sa kanyang katawan bilang esposa, ayon kay Saint Augustine. Pangatlong katanungan, ano ang ibig ipakahulugan na ang simbahan ay ang templo ng Espiritu Santo? Ang simbahan ay ang natatanging lugar sa mundo kung saan ang Espiritu Santo ay ganap na nananahan. Ang sambayanan ng Israel ay sumasamba sa Diyos sa templo ng Jerusalem. Ngunit ang templong ito ay wala na. Pinalitan na ito ng simbahan. Hindi lamang limitado sa isang particular na lugar. Kung mayroong dalawa
o higit na natitipon sa pangalan ko, naroon ako sa gitna na kasama nila. Kaya nabubuhay ang simbahan dahil sa Espiritu ni Kristo. Siya ay nabubuhay sa salita ng banal na kasulatan at matatagpuan sa mga banal na tanda ng mga sakramento. Nagmamahal siya sa puso ng mga mananampalataya at nakikipag-usap sa kanilang mga panalangin. Pinapangunahan at binibiyaan siya ng mga handog, mga simpleng kaloob, at gayon din ng mga nakamamanghang mga biyaya. Sino mang papasok upang magkaroon ng ugnayan sa Espiritu Santo ay makararanas ng mga totoong himala kahit hanggang sa kasalukuyan. Tayo pa rin po ay nasa unang bahagi, section 2, 3 kabanata ng ating Catechism of the Catholic Church. At ngayon, arito pa rin tayo sa Artikulo 9, Paragrafo 2, una, pangalawa, at ito pong 8 na yung ating pagbubuod. At naroon tayo sa number 3, dyan hinugot ang kasagutan sa CCC 797-801. Ang ating espiritu, kaanib sa ating mga sangkap. Ang Espiritu Santo, kaanib ni Kristo, para sa katawan ni Kristo na siyang Iglesia. Sa Espiritu Santo, ang Iglesia ay nagiging templo ng Diyos na buhay. Kung saan naroroon ang Iglesia, naroroon din ang Espiritu ng Diyos. Kung saan naroroon ang Espiritu ng Diyos, naroon din ang Iglesia at lahat ng grasya. Ang Espiritu Santo ay simula ng gawa ng buhay at kapaki-pakinabang sa lahat ng bahagi ng katawan. Dahil sa binyag, binubuo ang katawan ni Kristo. Ang mga karisma ay mga grasya ng Espiritu Santo, mga karisma at nakalaan sa pagkatayo ng Iglesia. Ang mga karisma ay kahangahangang kayamanan ng grasya para sa kabanalan ng buong katawan ni Kristo. Ang mga tunay na kaloob na nagbubuhat sa Espiritu, ang tunay na sukatan ng mga karisma. Walang karismang di nag-uugnay at sumusunod sa mga pastol ng Iglesia. Pagbubuod. Ang Iglesia ay templo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ay tulad ng kaluluwa ng katawang mistiko. Ito po ang tanong natin sa susunod na session 51. Una, bakit kinakailangang iisa lamang ang simbahan? Pangalawa, may tuturing ba nating kapatid ang mga hindi katolikong Kristiyano? Ano ang kailangan nating gawin upang magkaisa ang mga Kristiyano? Tayo po ay binigyan ng pahintulot at pinagkaloob po yan ng Claretian Communication Foundation Inc. na magamit ang kanilang Youth Catechism of the Catholic Church in Filipino. Pwede po kayong umorder dyan. Diyan, tingnan nyo sa Lazada o kaya sa Shopee o kaya sa St. Paul's na branches dito sa Metro Manila o sa buong Pilipinas. Sa muling pagkikita sa ating talakayan ukol sa ating pananampalataya. Magkita po tayo sa susunod na session 51. Ito po ang inyong gabay sa pananampalataya, si Brother Eddie Cueto. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ad Maiorem Dei Gloriam, for the greater glory of God.